Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ang oras natin, alas 5:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-7 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Orlin Quijano mula naman sa Toronto, Canada para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Orlin, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Balik bansa na si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang biyahe sa The Hague, the Netherlands, no ika-12 ng Marso taong 2025. Ang nasabing biyahe ng pangalawang Pangulo ay may kaugnayan sa usaping kinakaharap ng kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dumating sa Pilipinas si VP Duterte eksaktong alas 9:56 ng gabi, Abril 6, nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang kanyang sinasakyan na Emirates Airlines flight number AK334. Ayon sa kanyang tanggapan, inaasahan magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente sa mga susunod na araw ukol sa iba't ibang issue. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Senator Francis Escudero na dadalo na sa susunod na pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ito'y kaugnay ng pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa halip na sa Martes, April 8, isasagawa na ang pagdinig sa araw ng Huwebes, April 10. Gayunman, hindi masabi ng Senate President kung sino ang mga siguradong pupunta sa pagdinig. Hataw Balita ngayon. Umapila si House Committee on Labor and Employment Chairperson Rizal 4th District Representative Fidel Nograles kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify na urgent ang House Bill number 11376 o ang 200 pesos na minimum wage increase. Ayon sa kongresista, kailangan na aksyon ng Pangulo ng nasabing panukalang batas. Ito ay lampas sa anyay, kailangan pagsusuri mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang pahayag ni Nograles ay kasunod ng anunsyo ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na ipauubayan na ng Pangulo sa Regional Wage Boards ang pagrepaso kung kinakailangan ng dagdagan ang sweldo ng mga manggagawa. Hataw Balita ngayon. Kumpirmadong pag-aari ng I-1 Resources Joint Venture with Ardent Network Incorporated ang bahay sa Barangay Buhangin, Davao City kung saan nakita ang ilang satellite transmission devices. Ito ang paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC matapos mag-viral ang video at larawan ng aparatong gagamitin sa halalan sa Mayo. Paliwanag ng komisyon, ang nasabing lugar ay isa sa staging hub ng kanilang transmission provider. Gayunman, sinabi ng COMELEC na wala silang nakikitang irregularidad sa pangyayaring ito. Wala ring kinalaman ng mga satellite transmission device sa automated counting machine o ACM, gayon din sa mga program sa pagbasa ng mga balota. Paalala ng COMELEC sa publiko, palaging i-verify ang impormasyon sa kanila para maiwasan ang kalituhan o maling impormasyon. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng dangerous maneuver ang Philippine Coast Guard na BRP Cabra sa China Coast Guard nitong Sabado. Ayon sa PCG, kinompronta ng kanilang puwersa ang CCG vessel na may bow number 3302 nang mamataan sa layong 83 hanggang 85 nautical miles mula sa Palawig, Zambales. Giit ng PCG, iligal ang pagpapatrolya nito sa palawig at labag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa halip na umalis, nagsagawa pa ng reckless and dangerous maneuvers ang CCG vessel laban sa BRP Cabra.
Matapos ang ilang minutong engkwentro na itulak ng PCG palayo sa 982 hanggang 96 nautical mile ng Capones Island ang barko ng China. Hataw Balita ngayon. Hindi na kaya ng basta repair lang kundi total overhaul ang kailangan sa EDSA. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Attorney Romando Donartes, hindi na kaya ng lumang disenyo ng EDSA ang dami at bigat ng mga sasakyang dumaraan dito araw-araw. Ayon sa opisyal, halos 50 taon na ang nakalipas ng huli itong kumpunihin, kaya long overdue na ang pagsasaayos nito. Masasabi nating overhaul or replacement na Kasi tatanggalin po lahat ng simento, aayusin po yung base, lalagyan ho uli ng mga bakal, tapos sisimentohan po. Pag nasimentohan, lalagyan pa po ng asfalto. So talagang total replacement. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng New NAIA Infra Corporation o NNIC na ang kumakalat na abiso kaugnay ng umano'y security advisory ng U.S. Department of Homeland Security laban sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay mga lumang litrato na. Ang NNIC ang namamahala ngayon sa NAIA at ayon sa kumpanya, walang bagong travel advisory na inilabas sila laban sa pagbiyahe sa NAIA. Ito ay batay sa pinakahuling pagkikipag-ugnayan nila sa U.S. Transportation Security Administration. Hataw Balita ngayon. Hindi na namomonitor ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pag-iral ng La Nina sa Central and Equatorial Pacific. Bukod sa La Nina, sinabi rin ng PAGASA na sa loob ng 3 buwan walang inaasahang El Nino na mabubuo sa Tropical Pacific. Pero ngayong warm and dry season, muling nagpapaalala ang PAGASA sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na magkaroon ng precautionary measures kontra init upang maiwasan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat stroke, heat exhaustion at heat cramps. Hataw Balita ngayon. 3 lugar sa bansa ang makararanas ng danger level ng heat index ngayong Lunes ayon sa PAGASA. Batay sa pagtaya ng ahensya, abot sa 42 hanggang 43 degree Celsius ang heat index sa mga lugar ng Virac, Catanduanes, Dagupan City, sa Pangasinan at Dumangas sa Iloilo ngayong maghapon. Samantala sa Metro Manila, inaasang aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o ang temperaturang nararanasan ng katawan, habang sa Science Garden ng Quezon City ay nasa 39 degree Celsius. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nagsasagawa ng search, rescue, retrieval at medical operation sa Myanmar ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Sa pinakabagong ulat ng Office of the Civil Defense, ang Urban Search and Rescue o USAR team ng Pilipinas ay nagpatuloy ang operasyon sa Jade City Hotel, katulong ang search and rescue team mula sa Vietnam, Indonesia, Singapore at Myanmar. Nagsagawa rin sila ng retrieval mula sa basement ng isang entertainment building, ngunit itinigil pansamantala dahil sa safety concerns. Ang Philippine Emergency Medical Assistance Team Type 1 Fixed Field Hospital naman ay nakapagbigay ng paggamot sa 140 patients, kabilang ang 4 na Pilipino. Karamihan sa mga kaso ay may kinalaman sa hypertension, diabetes at pneumonia. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Orlin Quijano mula sa Toronto, Canada. Pinabulaanan ng Ukraine ang pahayag ng Defense Ministry ng Russia na para sa nagtitipong puwersa ng Ukraine ang isinagawang pag-atake ng Russia nitong April. Sa nangyaring pag-atake, umabot sa 19 na individual ang nasawi. Ito ang humahataw na balita ni Val Onya. Hataw Balita ngayon. Isang missile ang tumama sa residential area Skrivyi sa Ukraine nitong nakaraang April 5.
Sa mensaheng pinadala ni Sir Hilisak, ang gobernador ng rehiyon, na isang missile ang tumama sa residential areas na kumitil sa buhay ng 19 na sibilyan na nagsanhi ng sunog. Sa post naman ng Defense Ministry ng Russia, layunin ng kanilang high-precision strike ang pagpuksa sa isang pagpupulong na ginaganap ng mga komandante at Western instructors sa isang restaurant at hindi mga sibilyan. Dahil sa pag-ataking ito, umabot sa 85 ang bilang ng mga nasawing sundalo at opisyal mula sa ibang bansa, pati na rin ang hanggang 20 sasakyan. Bukod pa dito, tinatayang nasa 50 pa ang sugatan dahil sa pag-atake ng Russia at tumataas pa ang bilang na 30 sa mga ito ay nasa ospital, kabilang ang isang 3 buwang sanggol. Samantala, sinabi ng Estados Unidos noong nakarang linggo na pumayag ang Russia at Ukraine sa 2 kasunduang ceasefire, kabilang ang isa na maghihinto ng mga atake sa isa't isa ng mga infrastruktura ng enerhiya. Ngunit naniniwala ang General Staff ng militar ng Ukraine na ang pag-atake ng Russia ay hindi naghahangad ng kapayapaan, kundi naglalayo na ipagpatuloy ang kanilang pagsalakay at digmaan upang sirain ng Ukraine at paksain ang lahat ng Ukrainians. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang hands-off protest ang isinagawa ng libo-libong Amerikano sa loob at labas ng Estados Unidos bilang pagtutol sa mga polisiya ni US President Donald Trump at ng kanyang advisor na si Elon Musk. Ito ang humahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 20,000 tao ang nagrally sa National Mall nitong Sabado. Nasa 150 activist groups ang napatalang sumali sa protesta, hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ibang bansa gaya ng Canada, Mexico, France, Germany at UK. Tinatayang mahigit sa 1,200 ang naging event noong Sabado. Libo-libo ang nagtipon sa Boston, Chicago, Portland, Philadelphia, Los Angeles, San Diego, Seattle, Paris, Berlin, Frankfurt, Lisbon at London. Ipinaglalaban ng mga tao ang naging mga pulisiya ni President Trump, kabilang ang border enforcement, deportation policy at malawakang pagpapatalsik sa trabaho sa ilalim ng Department of Government Efficiency. Ayon sa mga organizers, nagkaroon ng krisis dahil sa kanilang paniniwala na sa kanila lang ang bansa. Anila kinukuha nila ang lahat gaya ng healthcare, data, mga trabaho at serbisyo. Anila simula pa lamang ito ng pag-aaklas nila laban sa pamumuno ni President Trump. Ipinahayag naman ni White House Assistant Press Secretary Liz Huston na klaro ang posisyon ng Pangulo ukol sa pagprotekta ng Social Security, Medicare at Medicaid para sa mga eligible beneficiaries, samantalang plano umano ibigay ito ng mga Democrats sa mga illegal aliens. Naapektuhan ng financial markets sa ipinatupad na trade tariffs ngayong linggo. Napabalita namang nasa Florida si Trump nitong Sabado na naglalaro ng golf. Jeffrey Reyes, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nangako ang Coalition Alliance ng Australia na lilimitahan nito ang enrollment ng mga international students sa bansa, sakaling manalo ito sa darating na Australian federal election sa May 3. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Ipinangako ni Peter Dutton na lilimitahan nito sa 240,000 enrollees bawat taon ang bilang ng mga international students na maaaring mag-enroll sa iba't ibang institusyon sa bansa. Sa ilalim ng nasabing panukala, 115,000 students ang maaaring mag-enroll sa mga pampublikong universidad, habang 125,000 naman sa mga private at non-university higher education facilities. Mas mababa ito ng 30,000 kaysa sa iminungkahi ng Labour Party noong nakaraang taon nang tangkain nitong ipasa ang kaparehang batas.
Pangunahing maaapektuhan ng patakarang ito ang Group of 8 Universities sa Australia na kinabibilangan ng ilang mga pinakaprestihiyosong institusyon sa Australia tulad ng University of Melbourne at University of Sydney, kung saan tinatayang 25% ng student body sa Group of 8 ay international students. Sa ilalim din ng nasabing panukala, magiging $5,000 ang visa application fee para sa mga estudyanteng nagnanais mag-enroll sa Group of 8, samantalang $2,500 naman sa mag-i-enroll sa ibang institusyon. Ayon kay Coalition Education spokesperson Sarah Henderson, nakatuon ang panukalang ito upang maibsan ang problema sa housing sa bansa at upang magkaroon ng housing availability at affordability para sa mga young Australians, lalo na sa lugar ng Melbourne at Sydney. Subalit mariin itong tinutulan ng Chief Executive ng Universities Australia na si Luke Sheeny. Ayon kay Sheeny, hindi dapat gamitin ng pamahalaan na scapegoat ang pagdami ng international students sa housing crisis sa bansa dahil batay sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Australia. Walang kinalaman ng bilang ng mga international students sa cost of rent sa bansa. Dagdag pa ni Sheeny na mababawasan ang suporta sa mga Australian students kung sakaling ipatutupad ang nasabing panukala, sapagkat nag-aambag ang mga international students ng mahigit $50 billion sa ekonomiya at sumusuporta sa higit na 250,000 na trabaho sa buong bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinailalim sa lockdown ng Canadian Parliament matapos na magbarakida ng isang tao. Hinikayat din nito na magtago at magkulong sa loob ng gusali. Ito ang humahataw na balita ni Sheila Reyes. Hataw Balita ngayon. Yes, Sheila, good afternoon. Good afternoon. Isinagawa ang lockdown sa East Block ng Parliament Hill sa Canadian capital ng Ottawa nitong Sabado dahil umano sa isang taong nag-barricade sa building. Nasa higit 100 sasakyan ng Parliamentary Protective Service at Ottawa Police ang ipinakalat sa perimeter ng East Block. Naglabas din ang Parliamentary Protective Service ng emergency alert at hinikayat ang mga nasa loob na magkulong muna sa pinakamalapit na silid at pansamantalang magtago doon. May bomb squad din na dineploy bilang bahagi ng operasyon. Wala namang naiulat na nasaktan at patuloy pa rin na iniimbestigahan ng mga pulis ang insidenteng nangyari. Oralyn? Yan, good news, Sheila, na walang naulat na nasaktan dyan sa Parliament sa capital ng Canada. Salamat. Once again, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Makatitipid ng hanggang 4,000 Australian dollars ang bawat sambahayan na magpapakabit ng household battery. Naglaan ang Australian Labor Party ng 2.3 billion Australian dollars para sa cheaper home batteries program nito. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Idiniklara ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang federal election na gaganapin sa May 3, 2025. Sa kanyang pangangampanya, ipinangako ng kasalukuyang pinuno ng Australia ang pagpapagaan ng cost of living pressures. Isa sa mga hakbang ng Australian Labor Party ang pagpapalakas ng health system ng bansa sa pamamagitan ng Medicare system. Pagdating naman sa edukasyon, makaaasa ang Australians ng mas murang childcare at early learning program hanggang sa libreng TAFE courses at pagbabawas ng 20% sa student debts. Sa sektor naman ng enerhiya, isusulong ng partido na makatipid agad-agad ang mga mamamayan sa kuryente sa pamamagitan ng abot-kayang home batteries. Ikinumpara naman ni Albanese ang malaking kaibahan ng layunin ng Labor Party sa nuclear power na isinusulong ng kalabang partido sa pangunguna ni Peter Dutton. Ayon kay Mr. Albanese, isa sa 3 bahay sa Australia ang may solar panels, subalit isa lamang sa 40 homes ang may battery. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng holiday advisory ang konsulado ng Pilipinas sa Houston para sa buwan ng Abril.
habang magkakaroon naman ng post-arrival orientation seminar sa Canberra, Australia para sa newly arrived Filipino international students sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ang holiday closure notice ang Philippine Consulate sa Houston, Texas para sa buwan ng Abril. Sarado ang konsulado sa April 9, 17 at 18. Maaari namang tumawag sa kanilang hotline sa 346-256-4522 kung may emergencies. Magkakaroon naman ng Philippine booth sa 8 Diplomatic Bazaar 2025 sa Madrid, Spain. Maaari bumisita sa April 12 alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa Palacio de Cibeles Galleria de Cristal sa Madrid. Libre ang entrance kaya isama natin ang ating mga kaibigan at pamilya upang suportahan ang Philippine booth at upang matunghayan ang booth ng iba pang mga bansa. Iniimbitahan naman ng mga kababayan nating newly arrived international students sa Canberra, Australia para sa post-arrival orientation seminar. Gaganapin ito sa April 12 alas 3:30 ng hapon sa Philippine Embassy sa Canberra. Pag-uusapan dito ang iba't ibang mga tips at resources kung paano ang buhay bilang isang international student sa Australia, paano makahanap ng trabaho maging ang health at safety. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Australia sa facebook.com/PH in Australia. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Mahigit 500 overseas Filipino workers ang tumanggap ng iba't ibang serbisyong publiko sa pagdiriwang ng MCGI ng Fiesta ng Diyos sa Dubai, United Arab Emirates. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Rabuza. Hataw Balita ngayon. It's a beautiful day. Happy Fiesta ng Diyos. Nandito tayo ngayon sa Dubai, United Arab Emirates upang saksihan ang isinasagawang Fiesta ng Diyos na hatid ng Members Church of God International na kung saan ay makatatanggap ng iba't ibang libreng serbisyo publiko ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Dito sa aking likuran ay makikita ang pagdagsa ng ating mga kababayan upang magparehistro at upang maka-avail ng iba't ibang medical services at charitable works na mula sa Members Church of God International. Sa huling araw ng holiday sa UAE nitong Martes, sinamantala ng mga OFW mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na makadalo at makisaya sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos na kabilang sa programa ng MCGI Cares. Sabay-sabay na winagayway ang mga hawak na banderitas, kasabay ng isinagawang parada, pinangunahan ng mga kaanib sa Members Church of God International o MCGI ang pagtitipon bilang hudyat ng pagsisimula ng kasiyahan. Dito ay masayang tinanggap ang ating mga kababayan at maging ng ibang mga lahi upang mapaglingkuran at maabutan ng mga tulong. Si Lenegen, isang teacher sa Abu Dhabi, mahigit isang buwan nang walang trabaho. Aminado siyang malaking tulong ang mga grocery items na natanggap mula sa MCGI upang makapagpatuloy habang naghihintay sa ina-applyang trabaho. Sa sitwasyon ko ngayon kasi na-unemployed ako ng ilang like 1 month and 2 weeks. So mag-start ako this term 3. So malaking tulong talaga siya sa akin kasi wala pa akong sahod this month. So thankful ka kay Lord, thankful ako kay Ate Shea that I was invited here. Si Aling Rosemary naman, 17 years nang mananahi sa UAE. First time na ma-experience ang makadalo sa Fiesta ng Diyos at mabigyan ng mga libreng grocery items. Malaking tulong sa amin, lalo na mga OFW na maliit lang ang sahod katulad ko, nagtitiis na lang para makatapos yung mga anak. Masaya nang maimbitahan ako dito. Masaya, parang nasa Pilipinas lang. Ngayon po wala kaming pasok, so malaking tulong po to dahil sa pang-araw-araw namin bilang OFW, dahil ito, kung bibilin mo sa grocery, magkano na rin po ito. Pangunahing handog ng MCGI ang serbisyong medikal at optikal, kung saan nasa 137 ang naserbisyuhan.
131 naman ang sumailalim sa free eye check-up at nabigyan ng libreng salamin sa mata. Nakapag-uwi naman ang 125 na OFWs ng libreng mga gamot at bitamina. Tumanggap din ang 120 na OFW ng random blood sugar testing habang 14 ang nagupitan ng libre. Umabot naman sa 467 na mga bisita ang nabigyan ng mga libreng grocery items gaya ng bigas, delata, itlog, kape at iba pa mula sa MCGI Free Store. Na-enjoy din ng ating mga kababayan ang pamimili ng mga damit at mga laruan mula sa libreng ukay-ukay. Pinilahan din sa pagtitipon ang mga libreng pagkain, gaya na lamang ng Pinoy delicacies na tukneneng, fishball, puto, kasaba at pastillas. Sa kabuuan, aabot sa 527 ang napaglingkuran at libreng tumanggap ng iba't ibang charitable works mula sa MCGI sa ginanap na Fiesta ng Diyos sa Dubai, United Arab Emirates. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Orlyn Quijano. Magandang araw. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon. Alamin natin ngayong umaga ang mahalagang protocol at kasanayan upang matiyak ang tamang paghawak ng digital na ebidensya sa makabagong law enforcement. At kaugnay niyan, makakasama natin si Yusek Alexander K. Ramos, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. So sa level na yan, talagang target namin is mag-recover ng personal social media accounts. Okay. Kasi dyan nag-uugat lahat ng kriminalidad eh. Pag ikaw ay na-hijack ang account mo, pati e-wallet mo pwede nakawin. That's correct. Ang iyong identity pwede nakawin. Gagawa sila ng ibang accounts in your name para mambiktima ng iba. So, importante sa atin ma-recover agad on the condition na mag-report agad ang publiko. Kasi yung chances of recovery lumiliit habang pinatatagal nyo. Oh, okay. Kaya so you have to report right away. And then you will act right away. Yes. Very kasi good. ang account recovery is mabilisan ang... So how many percent na nasusolve nyo dyan? Yung hindi percent kasi ang ating situation iba-iba. Okay. Pero doon sa mga lumapit sa amin, marami ho kaming natulungan na. Very good. Napakaganda balita niyan. Now, puntahan natin. So, sabi niyo po 15,000 cases. First quarter pa lang yun. Nag-uumpisa pa lang tayo sa April. From 2023 to 2024. 2024. Okay. Mayroon na ba tayong mga case resolved? Meron ho. Marami na. And in fact, one of our cases na pinagmamalaki yung conviction ng mga POGO players, no? Yeah, because the POGO, I understand, hindi lang yung PAOK. Napakalaking role na ginagampanan ng tanggapan nyo rin yun at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Am I right there? Tama ho yan. That is a whole of government approach. Sa nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para palakasin at pabilisin ang resolution dito. So, tayo ho ay nag-modeling kung paano makapag-prosecute ng mga sindikatong gantong baga tulad ditong mga illegal POGO hub. Yeah, napakalaking role na ginagampanan doon. Kayo ba taga-detect o what is your particular role there? Para malaman na ito mayroon POGO. How do you do that? Ang ating teknolohiya, unang-una is nag-a-analyze tayo ng links and then hahanapin natin yun. Saan kaya ito nag-originate? Saan ito nagmumula? Hahanapin namin yon at mapipinpoint namin ng location. Okay. So, ang background kasi ni Yusek, hindi nyo na itatanong. For 30 years, transnational crime investigator at electronics transnational crime ang mga expertise ninyo po. And we understand na lately may award, yung sa Global Anti-Scam Alliance, you were awarded Scam Fighter
Congratulations po. Salamat po. Congratulations dyan. And even your office, the CICC, was awarded runner-up, if I'm not mistaken. And congratulations, Scam Fighter of the Year. Yan po si Yusek, mga kasambahay. I will be asking this question. Ano yung mga protocol at kasangkapang itinatakda ng CICC para sa pangangalap at pangangalaga ng digital evidence upang matiyak na ito ay tatanggapin. Let's say, for example, you file a case in the court, tatanggapin sa korte dito po sa Pilipinas. Importante dito is preservation of electronic evidence. Meron hong nakasaad na regulasyon ng ating Supreme Court kung paano hinahawakan ang isang electronic evidence. Dapat tayo ay sumunod dito. Otherwise, pag dinala mo sa korte yan, wala nang halaga yan. At yun yung unang stage, preservation sa original na pagkaitsura niya. Hindi dapat may iba tao hahawak, magtatamper niyan, hindi na original dahil wala nang value yan sa korte. Ayun. So, itong susunod na katanungan ko po ay paano sinisiguro ng CICC po na ang tagapagpatupad ng batas ay may sapat na pagsasanay, may sapat na kaalaman sa umuunlad na pamantayan. Ayan, tandaan niyo po yan. Dito sa digital na investigasyon at ang bagong uri ng cybercrime. Kayo yung background nyo, kanina tinitingnan ko po, napakatagal. Yung transnational crime investigator po kayo. So, sabihin, perfect yung inyong posisyon dito po. Sinuwerte tayo, marami tayong specialized training na acquire through the years, no? At tuloy-tuloy, kasi yung field natin naman ay medyo unique. Hindi siya regular na technology skill, no? So, dito sa ating ahensya, nagtayo din ho tayo ng training facility, no? Kasi yan ang tugon natin yan sa reklamo ng ating mga kapulisan. Pag nasa korte na sila, china-challenge ang kanilang expertise. Palibasa, wala naman silang malawak na opportunity na makapag-aral ng mga advanced training. Dinala natin dito ang training ngayon. Very good. At yan ho ay sinisertify natin na ang training programs na ini-implement natin ay international standard, certified programs para ang graduates natin pagdating sa korte hindi na sila maki-question sa expertise level. Very good. Ang ganda na binabalitang niyo yan. Kasi yung mga pulis natin, napakasasipag niyan. Ano po? Ay, ang sisipag ang sisipag niyan, ha? Doon sa pag-collate ng mga evidences. Yusek Ramos, at this point, mayroon po akong kasama sa studio, si Amigo Sherwin Colobong. Mayroon po siyang mga dagdag na katanungan. Amigo Sherwin, nung katanungan mo kay Yusek Alexander Ramos, please go ahead and good morning. Okay. Yes, good morning, Yusek. Papaano po tinutugunan ng CICC yung issue ng privacy ng datos at yung pagsunod sa batas habang isinasagawa po yung digital forensics at investigasyon ng mga cybercrime, Yusek? Meron ho tayong guidelines, no? Kasi may batas tayo na pinatutupad ng National Privacy Commission, no? Pinangangalagaan ang personal information ng kada individual. So dapat tayo ay susunod sa mga panuntunan nitong batas na ito. So pag tayo ay nakakuha ng mga electronic evidence, no, kailangan natin pumunta sa korte at kumuha ng cyber warrant para mabuksan ito. Kasi pangalawa, wag dapat kakalikutin yung mga devices dahil kailangan itong i-preserve sa original state. Yan ho ay nakasaad din sa ating mga regulasyon para magamit at masabing hindi na-tamper ang evidence. So ito ho ay mahigpit na mga rules of court natin na dapat sinusunod. Maraming salamat po. So yun na rin ho yung proseso, no, sir? Para po doon sa koordinasyon ng mga ahensya. Tama po yan. In fact, tumutulong tayo sa iba't ibang government agencies, sa NBI, sa BI, sa PNP, sa AKG. Sila ho ay tinutulungan natin paano gampanan ito para magamit ang mga ebidensya properly sa korte. So we provide them the technology, we provide them
with the skills. At pinoprovide natin sila with our technical expertise. Alright, maraming salamat po. Back to you, Ani. Thank you very much, amigo Sherwin. Yusek, allow me to ask this question. Quickly lang po. An example of a financial fraud na makukonsider natin. Mayroon akong ATM, but not mine, just an example. Mayroon akong ATM and then, nung i-withdraw ko yung 45,000 pesos ko para pambili ko ng gamot ng nanay ko, I was informed by the bank na na-withdraw na ito. Ang nag-withdraw ay somewhere in Antipolo. And then, the bank instructed the person na mag-proceed sa kanila. At immediately, ibinalik ng bank, I do not know kung tama yung word, binigay yung 45,000 doon sa tao. My question is, why is it that the bank was so quick na ibalik yung pera? And then, batay ba doon sa mga pag-iimbestiga ninyo, wala pa ba kayong nakikita na inside job o may mga kinalaman yung mga bank teller o yung mga nasa loob ng bangko? Ganito yan. Pwede kong ihalin tunad na dyan sa loto natin, no? Pag maliit ang prices, pwede mo na i-claim sa pinakamalapit na center nila, di ba? Pag malaki, siyempre kailangan sa head office medyo mahaba ang proseso. So kung ikaw ay nawala ng pera ng ilang libo, ilang daan sa iyong ATM, ito ho ay insured na eh. Kumbaga sa may coverage na yan according sa rules ng bank natin. At sila na lang magre-report dito na merong na-hack na account o may na-compromise na account at mabilis naman nilang ibinabalik. Basta i-report mo agad-agad. Ito ho kasing karamihan na problema na nagagancho, hindi sila nagre-report agad. So natatagalan ang bangko para mag-recover ng data, online data nila. Every hour, every minute, libo-libong transaction yan. Kaya mag-report, yan ang pinaka-importante, mag-report agad pag ikaw ay na-biktima ng mga ganitong Ngayon, pag meron bang insider job, may maraming cases, no? Iba't ibang klase yan, no? Kung maalala natin yung a few years ago, yung sa Bangladesh na yung pera nila ninakaw dun sa Federal Reserve Bank ng Estados Unidos, no? At dumaan sa kung saan-saan at naglanding sa Pilipinas. And what is the update on that, please? Well, as far as yung bangko kung saan naglanding yung pera, I think meron na ng mga nakakulong doon eh. Okay. Kasi sa electronic crimes, wala hong pwedeng itago. Ang daming ebidensya na pwedeng gamitin laban sa isang illegal na transaction. Okay. At this point po, Yusek Alexander Ramos, anong gusto mo, by saying that, okay, anong gusto mong ipanawagan sa ating mga kababayan? Kasi nagpapatuloy itong mga krimen digitally, yung scam nagpapatuloy. Ano yung gusto mong sabihin sa ating mga mamamayan? May binabanggit kayo kapag ka nag-report agad, ay nakakaakto na din agad ang inyong tanggapan. Ano po ang gusto nyong i-impart sa ating mga kababayan, ipanawagan sa ating mga kababayan na mga naging biktima na? Sa ating mga kababayan po, pag kayo ho ay nabiktima, ang una nyong pagre-reportan, wag ho sa social media. Mag-reporto kayo sa mga kinauukulan. Lalong-lalo na pag kayo na nakawan, ang una nyong tatawagan ay yung bangko o yung e-wallet companies nyo. Kasi sila makaka-resolve yan. Hindi ho ang social media. Wala hong resolution pag doon kayo dumulog, no? At importante sa atin na matapos nyo mai-report yan, ipagbigay nyo alam sa ating mga kapulisan dahil part ito ng ating development of strategies and tactics. Kasi makita natin ano yung prevailing na problema. At importante rin, hindi lahat na nakikita nyo online, totoo. So, dun sa mga naloloko sa pagbibili ng mga murang gamit online, maghunos dili ho kayo, wag nyo pipindutin agad. Baka mamaya click trap yan, no? Yung pag-clinic nyo, nanakawin pala ang credentials nyo or identity nyo na i-abuse naman ng mga kriminal. So, yan ho ay mga tips natin on how to prevent, no? So, sana makinig po kayo at wag
mabilis pumindot sa inyong mga cellphone. Sa mga nanonood at nakikinig, paano po kayo matatawagan? Paano po kayo makokontak? Itong inyong tanggapan po. Ang ating hotline po, no? Hotline kasi importante. Yan ang keyword. Tumawag po kayo sa 1326 or mag-email or punta kayo sa Facebook. Meron hong account ang CICC. Kung hindi nyo kami makontak, nandyan din ho ang ACG. Nandyan ang CIDG. Andyan ang NBI. Andyan din ho ang barangay online. Mag-report kayo agad para ma-actionan kayo. And we made to understand na ang inyong pong tanggapan is 24/7. 24/7 ho tayo. Naka-coordinate tayo sa lahat ng kapulisan. So anytime po na-invite kayo to be a resource person, pwede po kayo? Are you available? Anytime po. Thank you so much. Maraming salamat po, Yusek Alexander K. Ramos, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Maraming salamat. Magandang umaga po and keep safe. Tinatayang nasa 20 mga alagang hayop, partikular na ang mga aso at pusa, ang hinihinalang nilason umano sa Barangay San Roque, Legazpi City, Albay. Ayon sa Albay Animal Welfare Coalition o AAWC, may mga natatanggap umano silang ulat sa sinapit ng mga hayop. Nakipagtulungan na ang AAWC sa Legazpi City Police Station upang makipag-ugnayan sa Barangay Local Government Unit ng San Roque upang matigil na ang paglalason at makilala na ang mga taong nasa likod nito. Agad na nagpulong ang mga barangay officials ng San Roque hinggil sa hakbang na kanilang gagawin. Bukas umano ang kanilang opisyal na Facebook page para sa mga makapagtuturo sa salarin. Hataw Balita ngayon. Sumiklab ang sunog sa loob ng Industrial Park sa Tanawan City, Batangas kahapon, April 6. Unang sumiklab ang sunog sa isang pabrika ng mantika hanggang nadamay ang aabot sa 200 sasakyan na nakagarahe sa lugar. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Batangas upang malaman ang tunay na dahilan ng pinagmulan ng sunog at ang kabuuang halaga na naging pinsala. Umabot hanggang third alarm ang sunog at nagkaroon ng deployment ng 15 fire trucks at mga bombero. Dakong alas 2:20 ng hapon nang maapula ang sunog at opisyal na ang idiniklarang fire out. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa mahigit 7 milyong piso ang tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng sunog sa unang quarter ng taong 2025 sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa taya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5, umabot na sa 500 pamilya ang naging biktima ng sunog sa unang 3 buwan ng taong 2025 sa rehiyon ng Bicol. Sa ulat ng ahensya, pinakamarami ang nasunugan sa Sorsogon na umabot sa 360 pamilya. Sinusundan ng Camarines Sur na may 73, 23 naman sa Albay at 18 pamilya naman sa Masbate, Camarines Norte at Catanduanes. Bunsod nito, umabot na sa mahigit 7 milyong piso ang naipamahaging tulong ng DSWD Bicol sa mga naturang pamilya na apektado ng sunog. Sa relief efforts ng ahensya, namigay sila ng family food packs, non-food items na hygiene kits at psychosocial support, lalo sa mga bata at senior citizen. Bukod pa dyan ang financial, funeral at medical assistance na ipinagkaloob sa 111 fire-related incidents sa 6 na probinsya sa rehiyon. Sa Sorsogon, nasa 6.28 milyong piso ang naipagkaloob, 915,470 naman sa Camarines Sur, 194,805 sa Albay, 107,128 sa Masbate, 115,559 sa Camarines Norte at 37,941 sa Isla ng Catanduanes. Patuloy naman ang pakikipag-ugnay ng ahensya sa mga local government units at partner organization para masiguro ang mabilisan at episyenteng tulong sa bawat apektadong pamilya sa rehiyon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 11 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts
Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, Talatang 7. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ay, gusto ko lang pong batiin yung aking pong tita, si Tita Liling Kulubong ng happy birthday. Nanonood po ngayon sa Los Angeles, California. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikapito sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Pangalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Ventoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.